And happy 55th day sa ating 100th day countdown para sa aking 48th birthday. Ang araw natin ngayon ay March 25, 2026 at 9:03 in the evening. So, kanina talagang it's all random. So, imbes na magkaroon kami ng klase dito sa loob ng classroom, dito sa Bahay Santala, ang ginawa namin kami ay nagdakwat siya. Nagkaroon kami ng discussion sa loob ng Grab, taxi, papuntang Quiapo. At sa Quiapo, talagang nagduwaliw kami. Although Quiapo ang pinakamalapit na destination natin para magkaroon ng field trip kung saan pinakita natin yung mga herbal medicine, yung mga gamot, katulad ng mga anting-anting na nagima. And then we went to the Muslim town after the center of Christianity sa Quiapo. Sa tawid kalsada naman ay ang Muslim community kung saan naman ay center ng Islam sa Metro Manila. At natuwa ang mga kalahi natin, ang ating mga hilot binabilang masters natin kasi bumili sila ng napakaraming malong as a souvenir going back to Seattle, USA. Yan, no? After that, no, mga alas 5 na po tayo ng hapon nag-resume ng class. And then we talk about fertility healer, kung paano ginagamot ang lalaki at babae para sila magkaroon ng anak. And then we talk about several issues ng pregnancy o pagkakaroon ng bata. At then at the same time, isang bagong parang development is paano natin isasagawa ang fertility healer sa mga LGBT couples. And yun nga, nagbigay tayo ng mga uh, um, pananaw kung paano isinasagawa to ng isang hilot, no? At ano ang paniniwala ng hilot sa mga LGBT couples. And parang kumbaga gusto kong siguraduhin sa inyo na tayo ay hindi nagdi-discriminate o hindi tayo nagbabayas na ang dating kaalaman ay lalaki sa babae lang. Pero ngayon ay we open our minds, no? Welcome ang mga LGBT dahil kasi ako man, bahagi po tayo ng LGBT movement. O, gulat pa ba kayo? Huwag na kayo mag-inarte. Tanggapin nyo na lang ako. Pero pwede kayo mag-subscribe kung hindi nyo po pinapaniwalaan. But ang mahalaga dito, tayo ay nagsusulo ng hilot. We are not on that. No? Tinatanggap natin ang mga LGBT. Like, I salute yung ating estudyante na parang openly confessed that meron siyang wife, although babae din siya, at paano ang ating dapat gagawin kung sakaling anong klase ng fertility hilot, no? Paano natin isasagawa yan. Although, ito yung dahil kasi most of the LGBT couples, especially mga lesbian, no, merong isang magiging carrier ng life. So, maaring isagawa ang pagbubuntis sa pamagitan ng insemination, kumbaga mula sa frozen na similya ng lalaki, kaya may mga sperm donor, itatanim sa babae. Pero alam ko, medical process ay maraming sistema din yan. But then, kung na-make sure na yung sperm na itatanim sa babae para pagbuntis, ay ano naman ang role noong partner niya na mag-stand as lalaki, no? Pero lesbian din, no? So binigyan natin po siya ng pagkakataon. Dahil ang definition natin ng pamilya ay hindi yung pamilya, it does not only comes in bloodline. Kung maalala niyo sa Kilibansa, tinanong paano kung ampon. So ang pagiging pamilya ay siya yung merong kakayahan na magbigay ng pagmamahal at pag-aaruga upang mabuo ang isang buhay at pamilya. So ito yung ating naging paksa sa usapin. At ngayon din, bandang hapon na o gabi na, no, habang dinner tayo, is nagtuloy-tuloy pa rin ang discussion natin. At pinag-usapan naman natin ang stroke recovery treatment program. At isang magandang pagkakataon na ipaalala sa kanila na ang pag-aalaga o pag-aaruga ay dapat nagmumula sa pamilya. Hindi siya dapat binabayaran mula sa aming hanay o sa hanay ng mga doktor at ospital. Although I know ang mga doktor ay nag-aral yan, kami mga manghilot ay nag-aral din, nag-aral natin mga pamamaraan ng panggagamutan. Pero ang authentic and genuine love ay dapat magmumula sa loob ng pamilya. Katulad na lang din ng ating paksa ngayon ay about universal compassion. No? Ito ay, paano ba? Ito yung pangmalawakang pagmamalasakit. No? I think this is what we need right now, ang universal compassion, ang pagmamalasakit sa bawat isa. Kasi
kung magiging makasarili tayo, tulad ng nagaganap na sa mundo, no, ay talagang magkakaroon ng distraction. Pero ibalik natin ang pagmamalasakit at pagiging kapwa natin. Isipin na lang natin ang bawat isa ay magkakapamilya. Alam ko, sa pamilya, hindi perpekto. Merong mga magkakapatid na nagtatalo-talo, nag-aaway-away. But in the end, no, hindi mo pa rin maaalis ang sitwasyon na kayo ay magkapatid. Lahat tayo magkakapatid. Nagkakaroon lang tayo ng gulo dahil kasi sa pag-aangkin, pagiging madamot at pagiging makasarili. So tanggalin natin ang ating sarili at ibahagi natin ito sa ating kapwa. No? Pangit din naman yung laging yung laging, okay, sige, pagbibigyan ko lang kayo. Ang tanong is, paano naman ako? Kung paano ako, nasagot na natin itong mga karaan, kailangan lang natin mabuhay, magkaroon ng shelter, magkaroon tayo ng pagkain, magkaroon ng damit, mainom, magkaroon ng komportableng pamumuhay. Yun sana ang sikapin natin magkaroon ng bawat isa. At kung hindi naman tayo, ah, or kung sobra-sobra naman, doon tayo magbibigay. At yun lang din, no, sa Quiapo, parang in terms of paglilimos. Nandun tayo sa paglilimos na merong mga taong walang makain, bibigyan natin siya. Pero kung halos lahat ng mga tao pumila na sa'yo, hanggang sa maubos na yung sa'yo, aba, teka lang, hinto ka muna. Tigil mo, dahil kasi kailangan mo magtira para sa sarili mo. So it's not wise na ibigay mo ang lahat ng pera mo sa mga nandilimos sa kalsada, tapos ikaw naman magiging sabi nila, ay okay lang yan dahil kasi meron naman trabaho. Yes, meron tayong trabaho, but at the moment na lumabas ka ng bahay mo, tapos biglang binigay mo lahat, kamusta naman? Hayaan mo na lang ang sarili mo maglakad. That is not a compassion. Ito ay pagiging tanga. Pagiging tanga. So, dapat maramdaman mo muna na mahalin mo ang iyong sarili bago mo ibigay ang pagmamahal sa iyong kapwa. So, ito ang tunay na pagmamalasakit. Ito ang tunay na compassion. Kung paano mo mahalin ang sarili mo, ay mahalin mo rin ang iyong kapwa. Yan din naman siguro ang turo ni Kristo, no? No, love God above all as you love and love your neighbor as how you love yourself. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, tulad ng pagmamahal mo sa iyong at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, yun po ang palatandaan at ito ang dakilang utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Kahit sino mang Diyos na yan, sa anumang reliyon, God is love, and love yourself as you love and love others as how you love yourself. So hanggang dito na lang muli mga kalay. Ako ang Apo Adman ng Templo Anito ng Munting Agama, nagsasabing mayari na pag-asatin. Paalam.